sovereign and powerful. Kung si Lord ang nagtawag, siya man ang bahala. Kay si Lord ang nagtawag, siya man ang mangita sang pamaagi para kita makapadayon. Pero ano ang gusto ni Lord karon sa aton? Our willingness and availability. Hambalin mo katapad, willingness and availability. Sometimes willing kita, pero pag availability na gani, no? Damo ginakabisihan, tama ba? No? Busy ang mga ginikanan sa mag-provide sa panginahanglan sa panimalay. Busy ang mga kabataan sa pag-eskwela, sa pagtrabaho. Hindi na mali nga mahimo kita nga busy. Pero ang gusto lang sa Dios, mahimo natin siya nga prioridad. Because we are in the end times. No? Lapit na ang pagbalik sa aton buhi nga Dios. No, our God is coming soon. Bali mo katapat, my God is coming soon. Matanaw sa mata. No, hindi ka kayo sa hangin lang, my God is coming soon. No, bali mo katapat, your God is coming soon. Your God is coming soon. Ang aton nga Ginoo, lapit na siya nga magbalik. No, sino excited sa pagbalik sa aton nga buhi nga Dios? Amen. That's why hindi ka matingala nga ginaluya ka, nga may mga problema ka, nga nag-aagi kita sa kaprigaduhon, nag-aagi kita sa mga balatian, discouragement. So discouraged na rin. No? Nagkaroon sang time nga naging hopeless ka na. No? Doon hindi mo na mapatihan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay arak lang kita sa end times. Lapit na ang pagbalik sang aton buhi nga Dios. Kag wala ka lang gintawag ni Lord, ginpili ni Lord para lang magpungko, no, para lang maluwas, may ara gali kita sang purpose. Sabali mga tapat, may ara ka sang purpose. No, ano ang purpose naton nga ginpili, nga gintawag ta sa Ginoo? I chose you and appointed you to go. Hambalay mo katapat, lakat. No? Go and bear fruit. No? Ano yung fruit? No? Ano ang bunga gusto ni Lord kababuhan? No? Gusto sa Diyos nga mabag-o kita. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Dali ba ang pagbag-o? No. Hindi dali. No, hindi man tarupot. Ngatong time ay na-receive natin si Jesus, bang! Bago ka na dayon. Oh? Amat-amat. Pero ang gusto ni Lord nga kita willing man ta magpabago. Kay si Lord hindi siya gusto nga mapugos kita. No, hindi ni pugsanay ang magpangalagad. Pero kaluoy kita kung hindi naton ma-experiensyahan ang presensya sa Ginoo diri sa kalibutan. Actually, ang hell, di ba? Sometimes ang hell, ang aton nga meaning sa hell, ara siya sa ikaduwa nga kinabuhi. Aba? Pero ang tuod-tuod nga impyerno, nag-exist na siya diri sa kalibutan. Damo ko mabatian, ano man nga panginabuhi daw impyerno? Nakabati ka mo sina? Ang impyerno gali, ang isa ka lugar o isa ka adlaw nga wala ang presensya sa Ginoo. Tungod sa hell, dito sa impyerno, amo to siya ang eternal separation with the Lord. Eternal separation with the Lord. Wala sang katapusan nga pagsipar sa presensya sa Ginoo. That's why nga nagapaningkamot kita. No, even sa pagtigom, sa pagsimba, sa pagtapok, sometimes bukat, kapoy. Oh, pero nga nagapadayon kita. Tungod kay nasayod kita na kung wala ang Ginoo, wala kita sang sarang nga pagod. Our life is not our own. Si Lord ang nagtawag sa aton, si Lord ang nagpili sa aton. Kag gusto man ni Lord nga may ara kita sa himo.
Ang gusto ni Lord gabunga, number one, ang aton nga kabaguhan. Nang bali mo katapat, nalipay ko sa imo nga kabaguhan. Nalipay ko sa imo kabaguhan. Amen? Hindi automatic ang kabaguhan, pero amat-amat, miskan 1% lang na ang kabaguhan, nalipay si Lord. Pero kita, dito malipay sila. No? Ang mayin natin dugay-dugay na nangalagad sa Ginoo, may kaya na bago. Pero ang kabaguhan, natubangan sa Ginoo, di kalipay sang aton nga buhi ng Diyos. So hindi kita makajudge sa tao nga nagapangalagan. Tungod kay ang aton nga relasyon sa Dios personal. We cannot judge one another. Si Lord ang nakakita sa sulod sa kasing-kasing. Ang tao daw nagatanaw sa physical appearance, pero ang Ginoo nagatanaw sa sulod sa kasing-kasing. Ikaduha nga bunga, fruit that will last. One day gali, ang sukton sa aton sa Ginoo, kalag. Kalag. Sa aton nga pagpangalagad kay Lord, may ara na ba kita sang kalag nga nadala dira sa tiilan sa Ginoo? Kagkaroon nga year, ang ginapangayo ni Lord is kanang isa lang. Sa imo karon, it is a challenge for us. Subong nga tuig 2026, Lord, isa lang. Hindi duwa, hindi tatlo, hindi apat. No, glory to God kung magduwa, tatlo, apat, lima. More than pa dira. Pero ang gusto sa Dios, miskan, isa lang. Isa lang nga nahimo mo nga disciple. Isa lang nga na-usher mo di ilan sa Ginoo. Kaya kung wala kita sang goal, karon nga 2026, maglabay na lang ang tuig 2026. Nga, okay ko Lord, naluwas ko, hallelujah. Praise the Lord. Pero may ara ba sa isa kakalag na nabag? And this is the vision of the Lord for this church. Iskan, isa lang. Ang agenda sa Ginoo, soul winning. Ang business ni Lord, tao. May kanya-kanya kita nga business. Pero may ara man si Lord nga gusto niya nga tumanon naton nga iyang nga agenda. Nga iyang nga business. Amo na ang pag-win sang kalang. Sige daw, karon daw, isipa daw, Lord, sino ba? Sino ba, Lord, ang gusto mo, Lord, nga madala ko sa imo nga tiilan? Kanang isa. Kanang isa lang. No? Anak mo ba na? Mama mo ba na? Papa mo ba na? Utod mo ba na? Pinsan mo ba na? Napuhitay mo katapat, isa lang ang ginapangayo sa Ginoo. Isa lang. Karon nga year, isa lang. January 17 pa lang ta karon. May ara pa kita sang almost 12 months. Half pa lang ta karon, tunga-tunga pa lang ta. Kaya kung hindi na mahimong ka lang, wala kita sang goal, matapos ang tuig 2026, nga nalipay kita, nga naluwas kita. Pero may ara ba nalipay tungod kay nag-share kita sa kaluwasan? No, pila na ba ta katulig kay Lord? No? Miskin isa lang. Isa lang kakalag this year. No? This is a challenge. No, karon pa lang i-pray, Lord, sino ang gusto mo? Sino, Lord, ang gusto mo? Because kung si Lord ang mag-move, wala sang imposible. Pag maghamba si Lord, arang papa mo, Lord, ana Lord, hindi lang na siya. Pag si Lord ang mag-move sa kasing-kasing, there is nothing too hard nor difficult in the Lord. Namamalandong kita, Lord, sino ng isa? Grabe no, gibiyaan ni Lord ang 99 para sa isa. O ka na nga isa, ginapangita na sa Ginoo. Pareha sa pagpangita sang treasure, amo man ang pagpangita sa tao. Kung may arat nag-invite, ka nagbalibad, next. No? Kung may arat na ginampuan, gipastingan, gi-care group, balik-balik, pero wala gyapon next. Wala mamaladnon kita, Lord, open my spiritual ears, spiritual eyes, Lord, spiritual heart, Lord, sino ng isa nga ginapapangita mo. O, pilata karon,
We are 20 plus. Tama? Kung may arak sang isa-isa kakalag next year, 40 na ta. Pagka next year naman, isa-isa naman 60 na ta. Tama? O isa-isa naman 80 na ta. Isa-isa naman 100 na ta. Tama? Isa lang. O kung nag-40, isa naman. O isa lang kakalag. O isa kakalag. Grabe ang requirement sa Ginoo, no? Biskan, isa lang. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Kag kung ano ang aton nga pangayoon, dra kay Lord, iya nga ihatag naman. Hambali, Lord, take delight in the Lord and He will grant the desires of your heart. Sa panahon galit nga mapalipay naton si Lord, mapalipay naton ang aton nga Ginoo, ihatag niya kung ano man ang aton nga ginapangayo. Napamakotay mo katapat, nalipay na ba si Lord sa mga kinabuhi? Oh? Nalipay na ba si Lord sa mga kinabuhi? No? Glory to God sa sakripisyo sa aton nga worship team, no? Kahapon naman si Lord sa visitation po sa worship team sa Jensen. No? So grabe ang practice nga nahitabo kahapon. No? So indeed si Lord kit ang nagatawag sa ato. Kung may ara kita sa mga gasa, ipagamit na sa Ginoo. No, basi may ara dira nga gusto gid mag-gitara, gusto gid magkanta, gusto mag-bass, gusto mag-piano, gusto mag-drums, ipagamit ta sa Ginoo. Tungod sa panahon nga imo na ipagamit kay Lord, si Lord balipay, at kung ano ako nga pangayon kay Lord, iya nga ihatag. Now, our topic for this morning, kingdom living, walking under heaven's government. No, aton nga intindihon nga halin kita sa democratic mindset, palakat kita sa kingdom mindset. Nabuhi kita sa kalibutan, palakat kita sa pagkinabuhi nga palaan. Inahangyo ko ang tanan sa pagtindog. Aton nga basahon ang pulong sa Dios in Matthew 6:33. Ang aton nga dunganon sa pagbasa. 1, 2, 3, go! Seek the kingdom of God above all, and live righteously, and He will give you everything you need. Ginahangyo ko ang tanan sa pagduko sa ilang nga ulo, pagpiyong sa ilang nga mga mata, and let's focus our attention to the Lord. Yes, Heavenly Father, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Salamat, Lord, sa iyong mga presensya nga wala mo gindalok. Salamat o Diyos sa matag kinabuhi nga rakaron diri, Lord. Lord, nakabalo ko, God, nga hindi sayang. It is not a waste, Abba Father, nga ara kami diri, Lord God. Tungod, Lord, ang amon nga kahago, ang amon o God nga ginahimo, as your word says, our labor in you is not in vain. Salamat o Diyos nga kung sa panahon, Lord, nga amon ka nga unahon, ang imo nga pagkamagtarong, ang imo nga pagkabalaan o Diyos, ang tanan ikadugang lamang. Salamat o Diyos ng imo nga mensahe, moturok sa matag kasing-kasing. Lord, magatisok o God. Lord, magapamunga, Abba Father, motubo, mamunga. There will be fruitfulness. There will be multiplication, Abba Father. And salamat o Diyos nga mahimo kaming seryoso sa imo nga tawag. Nga Lord, gipili mo kami, gintawag mo kami o God to bear fruit and fruit that will last, Abba Father. Salamat o God. I speak o God, passion for God and compassion for people. Na Lord, hindi matapos ang 2/8/2026 na wala kami madala sa imo nga tiilan. Apan amon nga paningkamutan, Lord, parihas sa imo nga pagpaningkamot, O God, nga Lord, nagtuman ka hasta sa kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Salamat, O God, may mga sacrifices man nga amon nga pagahimoon. Apan Lord, through our obedience, Abba Father, ikaw ang malipay, ikaw ang maghimaya, ikaw ang pasitunggan sa amon nga mga kinabuhi. And Lord, salamat sa takdang kabuntagon. Akong ginakansel, O God, sa ito sa katulugon. In Jesus' name, O God, mga huna-huna nga nagalagaw, Abba Father, I speak, O God, focus. I speak, O God, ikaw mag-abre sa matag huna-huna, matag kasing-kasing, matag dalunggan, Abba Father. And I speak, O God, that you will pour out your spirit upon every flesh.
Salamat o God, kaya imong ipupo God, the spirit of anointing, the spirit of wisdom, knowledge, understanding, mind, counsel, and the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Salamat o God, mahimaya ka, matuboy ka, malipay ka, sa matag kinabuhi, even sa amang nga pagpamati, Lord God, it is worshiping you, Lord. Salamat o God, sealed by your blood, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Ginahangin ko ang tanan sa pagpungko. Oh. So this is the word of the Lord. Hambal niya, seek the kingdom. So kung wala gali ang king sa isa ka kingdom, hindi siya pwede nga mahimo nga kingdom. So before pa man naton isik ang ministry, diba? Sometimes malipay ta sa mayang people, no? Malipay ta may mga kaupod kita, naging part ta sa ministry. Ang gusto sa Diyos that we are ministers of God. Isik naton una si Lord. No, si Lord ang aton nga priority. Because si Lord siya ang source sa tanan. No? He is the source of everything. God wants us to be seeker of His face. Sa panahon gali nga aton nga isik ang presensya sa Ginoo, magkaroon kita sang peace. Magkaroon kita sang love. Now sometimes, budlay ang paghigugma sa mga tao nga unlovable. Budlay ang paghigugma sa mga tao nga nakasala. Nakahimo sa imo sang hindi maayo. But when we enter into the presence of the Lord, ang aton nga human love, maalistan sang agape love. That's why, kita nga gitawag ni Lord sa pagpangalagad, wala lang ka gitawag para maghigugma ta ang aton lang ang gugma. Pero ang gusto sa Diyos, iya nga gugma ang aton nga i-impart sa ibang nga tao. Bilang isa ka nanay, ang gugma ni Lord ang imong i-impart sa imong kabataan. Bilang isa ka tatay, ang gugma sa Diyos ang imong i-impart sa imong nga anak. Bilang isa ka kabataan, ang gugma sa Diyos ang imong i-impart sa imong nga ginikanan. Kung aton lang ang gugma, matamad kita, matak-an kita, makapamuy-boy kita. Amen? That's why ang gusto ni Lord, seek the King. Seek the King. Unahon naton sa pag-seek si Lord. Because He is the source of everything. Kung gusto ka sang kalipay, gusto ka sang kalinaw, gusto ka sang magadayaong nga panalangin, gusto ka sang abundance, gusto ka sang grasya, then seek the King. Sometimes, pag nahimo na kang leader, na-busy ka na sa kingdom. Tama ba ng mga leaders? No? Sometimes, malimta ng aton nga quiet time kay Lord. But God wants us na hindi natin pagkalimtan ang aton nga pag-minister kay God first. Bilang isa ka worship team, bilang isa ka media team, it's not about the skills, the ministry, but about your heart seeking the face of the Lord every day. Ginasik naton ang presensya sa Ginoo matag adlaw. Prophetic theme, God is calling His people not just to believe in the kingdom, but to live in it. Dali ang pagtuo, pero budlay ang paghimo. Tama ba na? Dali ang paghambal ng Kristohanon ko, pero budlay ang pagkinabuhi bilang isa ka Kristohan. Because we are not exempted sa mga temptation. Tama? Hindi kita exempted sa mga butang ang magkitaan natin sa kalibutan. Kay matag adlaw, nagasalamuha kita sa mga nagkalain-lain ng mga tao. Sa school, sa negosyo, sa pagtrabaho. Pero gusto sa Diyos na hindi lang taas sa pagtuo. Nagtuo ko sa langit, pero wala talagang kinabuhi sa mga butang ng panglangit. Karon gali ato nga hisgutan, ano ba Lord, ano ba ang pagkinabuhi bilang isa kabalaan? Ano ba ang pagkinabuhi nga in authority? Ano ba ang pagkinabuhi nga langit nun? Nga ara pa man ta sa kalibutan, pero nagapanginabuhi na ta, nga daw parehas nga ara kita sa langit.
Ang aton nga, pag kinabuhi ka sa kalibutan, this is an training. Practice. One day sa langit, hindi dito magluto. Hindi dito mamaligya. Hindi dito magtrabaho. Hindi dito mag-eskwela. But one day sa langit, ano yung muna doon? Day and night, night and days. We will worship the Lord. Bali mo katapat. We will worship the living God. No, adlaw gabi. No, dili pa lang gani, 1 hour pa lang. Kapoy na, no? Kumpon ako. No? Hawoy na sa kamot, ng alay na ba? Tama? Pag palakpak ta, sakit na sa kamot. How much more dito? Kung dili gani once a week ang ano nga palagtikom. That's why gusto sa Ginoo, we will have a personal worship. No? Ara ka man sa iyong mabalay. Ara ka man, kung din ka man nga lugar. Ara ang imo nga pagtayig sa Ginoo. Pag-worship kay Lord. This is the season where the Christian shifts from survival living to kingdom dominion living. Nga wala lang ka, nag-survive lang ka nga, Kristohanon lang ko, Lord. Okay na, Lord, basta lang next year, Kristohanon gapon ko, Lord. Pero ang gusto sa Ginoo, karon sa aton, ikinabuhi naton ang aton nga tawag bilang isa ka Kristohan. Aton nga isa ka kanang aton nga buhion sa aton nga kinabuhi. Mahimo siya nga buhi ang matagpulong sa Dios sa aton nga kinabuhi. Dali ba ang pagkinabuhi bilang isa ka Kristohanon? Putlay. Kaya damo sa mga mata sa palibot. Paghambang nga ito na buang nagulong sila. No? Kagina, nagkadlaw, subong naghipi. Subong naman ma-warfare naman. Tama? Pero sa Word of God, kahadlok daw ang tao nga makapatay sa imo nga alag. Kaya ang spirit nga ara sa aton, balik sa Dios. Ano mo man sa Ginoo, aton nga kalag. Kahadlok daw na kaysa sa mga tao nga makapatay lang sa imo, pinaagi lang sa pulong. Pero kung mag-stand ka sa imo nga tawag, the Word of the Lord says in Isaiah, "No weapons of the enemy will prosper nor prevail, and every accusing tongue will be refuted." But that's why gusto sa Ginoo, you know your identity. You are a child of God. I am a child of God. We are the child of God. We are the children of the Lord. No? Anak ta sa Diyos. Number 1, what is kingdom living? No, ano ba ang pagkinabuhi nga tukma sa gingharian sa Diyos? Let's read the Word of God in Romans 14:17. 1, 2, 3, go! The kingdom of God is not a matter of what we is ordained, but of living God goodness and peace and joy. Amen. Ano ba niya? For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink. Hindi ko ano itong kinakaon, kung ano itong kinainom. Pero ano daw? Living a life of goodness. No? God is good! And all the time! No? Ang Diyos naton maayo sa tanan nga panahon. Living the goodness and peace. Kalinaw. No, damo sa kalibutan, damo kwarta, pero wala sang kalinaw. Amen? No, mayroon ko sa short testimony. I have a friend. Isa siya sa mga nag-care group sa amon sa college life ko. No? Sang time nga ara ko sa college, no, hindi maiwasan sa pagpangalagad kay Lord kanang malihis ka sang landas. No? Sa kabisi, sa pressure, no, may mga time gid nga imbis nga forward ka, tama? May mga time gid nga magliko-liko ka ba? No? So glory to God, no, sa akon nga college life. Isa ni siya sa naghagit sa akon. No, nga magbalik syempre pag eskwela ka sa college, no? Sometimes makulangan ka sang time. No, busy sa mga requirements kay nagpasa. Tama? So, may mga panahon nga maglaylo ka sa pangalagad sa Ginoo. No? Pero dito na ko na
naintindihan na may ara galing sa mga tao nga ginapamit si Lord sa aton for just a season. No, sa kato nga mga season. So nita po, nag-glory to God, gina-care group niya kami, may pastor siya, gidala, youth pastor, then gina-assure niya kami sa ilang nga church, and until such time na nakagraduate kami, no, naging CPA siya, and I thought, no, being license, mas namin ilang kahimtang, no, kahit pa man ko license na CPA. But tong time nga, tong day ko, nag-glory to God sa opportunity nga gihatag ni Lord, no, last Friday sa Holy Child, no, nag-chat siya sa ako, nabil niya nga, dati ako ang nagabira sa imo sa simbahan. And I know, grabe ang iyang, kanang ang life niya ba, grabe ka hopeless. Napatay ang iyang utod, dinabalaan ko nga wala siya dito nagasimba. No, and hindi kali mabayran sa achievement, sang kwarta, ang kalinaw, kag ang kalipay. Kaya ang kalinaw, kag ang kalipay, ang Holy Spirit ang makahatag siya. It's the presence of the Lord. No? Kung karoon makahamba ka nga, Lord, walang-wala dito, Lord. But you are blessed. Because our God, He is more than enough. Mas labaw si Lord kaysa sa kwarta, bahandi, achievement, fame, tanan-tanan. Mas labaw ang Ginoo. Kingdom living means living under God's rule. Sometimes nga wala pa kita kay Lord, puro self. Me, myself, and I. Gusto ko ni Lord, amo ning gusto ko Lord, amo ni Lord, amo ni Lord. Lord, siya na ang gusto ko Lord, siya naging Lord, hindi naging mapugngan Lord. Pero ang pamangkot, ano ba ang gusto ni Lord? Lord, gusto ko magnegosyo sa amo ni Lord, amo ni ako na sa lakyan Lord, hindi ko magbalay Lord. Pero ano ba ang gusto ni Lord? We are talking here dominion of the Lord. The rulership of the Lord over our life. Ang number one na ginaguba sa Ginoo sa aton self-will. Kabali mo katapat, self-will. Self-will. Nga self-will. It is the will of the Lord versus your own will. Kay sino nga will ang the best? Ang aton nga kabubuton or ang kabubuton sa Ginoo? The will of the Lord. That's why pag maghambal gani sa Lord nga hindi anay. Ang maghambal si Lord nga hindi ko na gusto para sa imo o hindi na amo ang butang nga ginaandam ko sa imo. O hindi pa na amo lang na ang ginaandam ko sa imo pero gusto ni Lord pagbulat ka. Pero may mga time, Lord, digit Lord, amo na gini nga gusto Lord, ang gusto ko lagi ni Lord. Diba? Lord, gusto ko na gid Lord. Number one, ginaguba ni Lord sa atong self-will. Kaya nga man nakabalo kita kung ano ta ka, anong grabe ta ano sa itong gusto ba? Ako nga, sa ito mga introvert. Actually ka ng mga introvert, amo ng mga stubborn. Gusto patudlo, ang gusto niya dapat patuman. Pero, karon nga, araw na ta sa kay Lord, wala na ta na, hindi na ta under sa aton nga pagiging introvert, extrovert man ka, ang Holy Spirit na ang nag-govern sa aton. Kaya si Holy Spirit naman na nag-govern sa aton, kung ano ang gusto nga may tabo sa Ginoo, amo tong aton nga dapat tuman. Ang the best nga will, hindi aton nga will, kundi ang will ni Lord. Pero sometimes, budlay, bukat ang pagtuman sa kagustuhan sa Ginoo. Tama ba? Hindi dali ang pagtuman sa gusto ni Lord. Kaya may mga panahon nga ang aton gid nga gusto amo ang matuman. Ramali mo katapat, ang kabubuton sa Ginoo ang makaayo sa imo. It is the will of the Lord. Amo ang makaayo sa ato. Tungod kay ang will ni Lord, it is the best. No, ginahangin ko mga people nga sa likod to please come forward. No, hindi kita dala sa likod. No, kaya mo sa bakante dili sa tubangan. No? God wants us the best life.
Ang gusto ni Lord sa aton, best na kinabuhi. No, the best. No, hindi lang good, hindi lang better, but He wants us the best. That's why, kung wala pa naabot ang best para sa imo, then paabuta. Because the best are yet to come. Kung muabay di kita sa will ni Lord, hindi siya dali, pero ikalipay naton. Pero kung maggusto gid naton ang aton nga mahitabo, malipay na karon, pero ikaguol naton. Ha? Kanang mga tika-ulo, ma-experience kita sa Ginoo. Ang ato nga pagkatigas ang ulo, pagkatigas ang kasing-kasing, may ara gid sa mga consequences. That's why we need to abide. This is the year of alignment. We need to align. Lord, ano ba ang gusto mo nga matabo sa akong nga kinabuhi? Lord, ano ba ang gusto mo, Lord, kahimuon ko para sa inyo? Ang gusto ni Lord karon sa aton, one soul for Jesus. Hambali mo katapad, one soul for Jesus. Isa ka kalag para kay Lord. Amo nang gusto sa Dios sa aton. Walking in obedience, authority, and alignment. Pag kinabuhi sa pagtuman. Ano nga itong natumanon? Sugo sa Diyos. Pero paano kita makabalo sa sugo sa Diyos kung wala man kita nagabasa? Nabali mo katapad, magbasa kita liwat. No? No, mali mo katapad, bukawan na kung nagkatulog. No? We need to read our Bible. Mayroon sang kanta sa children, read your Bible and pray every day and you grow, 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 and grow. If you want to grow sa aton nga pagkinabuhi bilang isa ka Kristohanon, then we need to read our Bible and pray every day. Amo rin aton nga mga weapons. Nga ginahambal sa aton ni Lord nga meditate the Word of God. Nga ginahambal sa aton ni Lord, do not stop praying. In 1 Thessalonians 5:17, because our weapons in these last days is the presence of the Lord, the Word of the Lord. Ang aton nga prayer. So yung basa ang Word of God, submit to God and resist the devil. Si Joseph, sang time nagtintar siya, nagsabit siya kay Lord. Kagin, daligday nga ang sala. Dalagan siya. Dalagan siya sa temptation. That's why kung nakabalong kita nga temptation na please lang dalaganin na. Ha? Kung ala ka na sa point of temptation sa pagpalayo sa Ginoo, dalagani ang enemy. Lakat ka at ubangan ni Lord. Lord, ginatay ko sa enemy nga magpuntat. Pero Lord, I will run to you. I will run to the cross. Actually, tananta ginatempt sa enemy. Ang amba sa Word of God, matag adlaw ginapangayo ka mo ni Satanas sa akon. Pedro, matag adlaw. That's why hindi ka magkumpiyansa nga, Lord, dasin ko sa mong Lord. All my life, I will be on fire. Hindi ka makahambal sila. Kaya nga man, ang kadasig ang wala sa kaalaw, piligro. That's why we need to read our Bible. Kaya amo ni ang mag-remind sa aton. Even ako nga nag-speak diri, I'm not exempted sa kaluyahon. Hindi ko exempted sa temptation. Hindi ko exempted sa mga circumstances, problema. Kung anong inyong struggle ko man na. Kung ano inyong ginagian ko man na. Pero ang gusto ni Lord, mag-inampuanay kita. Ang bali mo katapad, i-challenge na siya, pray for me. Pray for me. The Word of the Lord says, pray for one another. Kaya ang iyang nga struggle, ginastruggle mo. Nga may ara ka sang kanang the heart to pray. Kaya nakabalo ka ano kabudlay ang pagpanginabuhi sa kalibutan bilang isa ka Kristohan. Kaya kung mga nabuhi ta sa kalibutan, ngayon ka Kristohan, dali lang man. Pero kung ara ka na sa Word of God, ara ka na kay Lord. Ang mga butang ang gusto sa iyong mga unod. Hindi gusto sa Ginoo, mas ginatuman mo ang gusto ni Lord kaysa sa aton ang gusto. Manifesting heaven on earth through daily life.
matag adlaw. May arasang kanta, adlaw, adlaw. Adlaw, adlaw. Mahandomon. Ma? Hello? Adlaw, adlaw, malipayon. Adlaw, adlaw, mahandumon. Anong ginahandom ta? Makabalay ko, Lord ah. Makasakinan ko. No, handumon na ito ng presensya sa Ginoo. Every day sa ito nga kinabuhi. Kaya kung wala ang presensya ni Lord sa ito nga kinabuhi, matag adlaw, piligroso. We need God. Hindi lang gusto ni Lord nga kinahanglan talaga siya once a week. Lord, Ari, Lord, simba, Lord. Ma-experience ko na yung mga presensya, Lord. Pero every day, may sinulat pa ito sa simbahan. Alam mo ba sa Word of God? Alam mo sa Word of God? Ang iya daw ang ginapangita nga mag-worship sa iya. Those who will worship Him in spirit and in truth. Wala lang sa Jerusalem ang presensya sa Ginoo. But ang presence, Lord, when you seek me, you will find me. When you seek me with all your heart. O, tibuok sa imo nga kasing-kasing. That's why open your heart. Si Lord nag-reside siya hindi sa utok, hindi sa kamot, hindi sa itong mga kwarta, sa heart. Because our heart is very deceitful. Malinlahon ang ating nga kasing-kasing. Sometimes maayo kita. Sometimes forward kita. Pero may problema na gani, backward naman ka, Lord. Trust naman ka, Lord. Malinlahon. That's why gusto ni Lord nga magdumidar sa aton nga kasing-kasing. Kung dati, arangan si Lord sa isa ka room sa imong heart, gusto ni Lord nga i-capture ng tibuok sa imong kasing-kasing. Hindi lang 1/4, hindi lang 1/2, hindi lang 3/4, but gusto ni Lord na 100%. That's why, di ba may kanta? I give myself away. This is the least that we can do, giving our hearts to the Lord. Paghatag sa aton nga kasing-kasing dira sa Ginoo. Prophetic insight. Many are saved but still living like orphans. God is restoring sonship consciousness in this season. Ano ng orphan? Ang orphan, wala sang nanay, wala sang tatay. Hambalin mga taupad, giluwas ka na sa Diyos. Giluwas ka sa Diyos. Tungod kay giluwas ka ni Lord, ang imong identity, anak ka sa Ginoo. Regardless, wala man ka sang physical father, wala man ka sang physical mother, we have an Abba Father, a living God. Siya ang aton nga Papa. He is our Heavenly Father. That's why, damo sa mga orphan spirit, kung ano sila sa ilang panimalay, wala ginabayan lang, wala gina-istoryahan, wala gina-correct. Pag abot sa iglesia, pag i-correct na gani, magpalayo na. Hindi na magsimba. Kahit hindi na mamati. Tungod kay naanad nga wala gina-correct. Naanad nga wala gina-disiplina. Kaya wala kang mag-disiplina. Pero naman sa Word of God, ang gihigugma daw sang Ginoo iya nga disiplinahon. Na-feel niyo ba ang disiplina sa Ginoo? Shout Amen! Amen. 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 Tama? Kung gihigugma ka ni Lord, iya ka nga disiplinahon. Actually, itong time na nagkasakit-sakit ko, hindi lang dito siya sakit lang nga sakit, but it is a discipline for me. No? Kanang naanad ka magtanaw sa pampalipas oras mo, magtanaw ka sa reels. No? Kay, ay Lord, kinang kapoy ko Lord, gusto ko Lord ma-unwind. Tama? Tama? Ang maigo, sige lang pabutan disiplina. No? No? Ang maigo daw magbago. No? Amen? No? For me, it is, sa ako nag-impact dito siya. Tungkol kayo may mga hinungdan, may mga root. Before mga may tabo ang sakit, may mga root. Kulang ka sa tulog, ibis itulog mo, itanong mo ka reels. Tama? Kung mabagsak ka, magbahay ka sa Ginoo, Lord, nabagsak ko, Lord. Ibis nga i-study mo, mag-chat-chat ka pa. Tama? Tala pa ka video. Tama?
Tapos mahayo nato ng Ginoo. Lord, di ba hambal mo, Lord, healer ka, Lord? Pero ang tuwod, sino ang nagkumpisa? No? God will discipline whom He loves. That's why, pasalamat na nag-igugmata sa Ginoo. Kaya disiplina niya. Pag disiplina ako ta sa Ginoo, hindi ta malain. No? Pero pasalamat kita, Lord, thank you, palangga mo gid ko. Amen? God loves you. Through the discipline, ma-remind kita nga ara si Lord. Palangga ta sa Ginoo. Amen? Number 2, kingdom living requires a kingdom mindset. That's why the word of the Lord in Romans 12:2, aton nga basahon sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Mali. Romans 12:2, don't copy the behavior. Okay, 1, 2, 3, go! Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. Ma-learn daw naton kung ano ang kabuton sa Ginoo. Which is, ang kabuton ni Lord sa aton? Good, pleasing, and perfect. Maayo? Makapahimuot sa Ginoo? Perfect. That is the will of the Lord for us. That is the will of the Lord for you. Pero anong gusto sa Ginoo? Kingdom mindset. Nga may mga ginabawal si Lord sa aton. No? Actually, damo na nagunta to, kaya damo din bawal sa church. No? Damo bawal. Actually, ang tanan nga bawal makaayo sa aton. For example, may allergy ka, bawal ang langsa. Tama? Bawal ang langsa. Nagkaon ka, ano matabo sa imo? Ma-allergy ka. Pero masarap ang bawal. Tama? Kung diin ang bawal, amo nang namit. Bawal umihi dito, dito gid mangihi. Tama? Bawal dumaan dito, dito gid mag-agi. Tama? Bawal magtambay dito, dito gid magtambay. Tama? Bawal mangupya, mangupya gid. No? Kundi dakpan. Tama? Tama ba? Kung ano gani ang bawal, ang mutong namit. Ang bawal mag-chismis, chismis kita. Bawal na mag-inom ko, diabetic, inom. Tama? No? Bawal na magkaon sa lechon, kay maka-high blood, Lord, kiss alang Lord. Tama? No? Tapos ka, o inom na yung bulong. Ari, kay panagana. Meron ko sa kilala ba, allergy siya sa shrimp, sa mga mga seafood. After niya kaon sa shrimp, damo-damo ko yung shrimp, after inom na yung bulong. Para wala mag-effect, no? Pero sometimes, tungod kay ginahimo nato na ang bawal, kita gyapon ang masakripisyo. No? Kita gyapon ang babalikan. No? Ano pa? Ang basa word of God. Provision follows obedience. Sige, dili pa ta. A renewed mind. So think eternally, not temporarily. Kabalo magkita no ang kalibutan, hindi isang kanang eternal. Kasi ano mo kaipon sa imong mga manggad, iba doktor mag-apon na mag-abot sa panahon. Tama? Pero kung naghambal, hindi na mag-savings. Kaya katutuwa man sa Ginoo, para sa saan kang mag-save kita. Para mag-abot ng ating bagyo, may kita sa kuoton. Pero ang gusto lang sa Ginoo, ang aton nga huna-huna, hindi lang kwarta. Kita. Lord, kung makagilan siya ko ako, mga lakad ko sa inyo, Lord. Pero kung gamay ka ni Lord, Lord, patay-patayan ako, bra. Pag si Lord mag-bless,
one time, big time. Pero kung gusto kita itong mag-effort dito sa tututudugin, tama? Ang ato nga kahabo sa lawas, di pa hospital lang yan po natin. That's why, habang sa Word of God, isli ang imong nga una-una. Hindi mali ang pag-save, hindi mali ang pagtrabaho, hindi mali ang pag-negosyo. Pero ang gusto lang si Lord, pag maghambaga rin si Lord nga, Nak, pwede ba ako naman nga agenda ang imong himuon? Ang business ko naman ang imong himuon? Nabisi ka na sa business mo ba? Negosyo mo, pero ang business ko, duway naging nabisihan. May nakarelate, kid ba, no? Lord, promise Lord, pag ang ginansya ko, dako Lord, automatic Lord. Lakat na yun, hakad na yun, pero ang ginapangayon ni Lord, hindi lang mahandi. Aton nga kinabuhi. Ang number one ginapangayon ni Lord, hindi kwarta. Aton nga sakripisyo sa iya. Aton nga pagtuman sa iya nga sugo. One time, habang nagpapauling ko halin sa Jansan, kanang sobrang kakapoy ba, gusto din ko matulog. Meron sa nagkuhit sa ako naman yung ati, pwede ko maki-text. O, sige. Pero ginaprompt na ni Lord sa akon nga, suyahon ko siya. So, kanang sometimes ba, no, kanang self-will. No? Kanang gusto mo magpahuway, Lord, busy ko sa gusto, Lord. No? Ang iba na lang, Lord. Hindi ako magtawagan, Lord. Ako, supporter ako sa church, Lord. Iba na lang, Lord. Maghatag ko, Lord. Basta hindi ko magtawagan na lang, Lord. No? No? Pamula na yung Lord, no? Sa time na to, no, habang nagapapalandong ko, convicted ko ni Lord na mag-share. No? Pila pa ka mga seconds pa ba or minutes pa. After yung text, gusto ko matulog, kayo wala isang tulog. No? After sa to, ikistorya ko siya. Hindi ka maglakad, tamay sa Tacorong. Nag-eskwela siya sa SKSU. Iya nga year, 3rd year, PPED. Uy! Classmate mo ako niyang pinsan! Oh, bako siya nga, gani man, ano ko na? Best friend daw sila, so kitawagan na mo na. Glory to God, no, kay encourage. Na wala siya papa, no, but patuloy mo ko siya nga, wala naman ka papa physically, but you have Heavenly Father. Pero kung selfish kita, hindi ito mabatian. Tama? May mga sakripisyo nga dapat tahimuon. Aga mo na siyang pag-change sa aton nga mindset. Sometimes, hindi ka na magsakripisyo kay Lord, mapas mo kami. Basi Lord, kung mag-care-group kami sa mga, kami income, di ba, pas mo kami. Lord, kung hindi ko matulog, Lord, basi malipong ko pag naog sa bus. Tama? Kay kapoy ko. But always remember, ang tagiya sa kinabuhi si Lord. Ang tagiya sa panalangin si Lord. That's why kung may sugo si Lord sa aton, expect na Lord, kapag tuman ko si Lord, may ara kasan na ko nga himuon. Amen? Chooses purpose over pleasure. Magpili kita sa aton nga tumo more than sa makapalipay sa aton. Padrastong sa example ko, no? Ang ikalipay ko matulog. Pero ang ikalipay ni Lord ang pagtuman. Kaya mo na aton nga purpose. Bilang isa ka anak sa Ginoo, ang purpose natin to encourage. Di man na kanang dapat memorize mga lupit ko Lord, kaya hindi ko memorize ang Bible. Imo nga testimony. Tama? Paano ka gibag ko sa Ginoo? Paano ka nagkaroon sa pagtuo? Paano mo ginasaligan ang Ginoo sa imong kinabuhi? May mga panahon na wala kami bugas, pero nagtuo kay Lord, kaya nakabugas kami. Amen? Hindi ako paghulaton nga kanang dagko ang giging testimony nga Lord, ma-testimony lang ko Lord kung may sakyanan na kami. Kay buhi, kay giging Ginoo. Kay may sakyanan kami, may balay kami. Pero sa mga ginagmay, God wants nga i-acknowledge natin siya even sa mga gagmay nga mga butang. Values obedience over convenience. Sometimes, hindi kitali ang pag-share. Hindi sometimes, most of the time. Even kayo mag-pray, ikaw pray! Next time lang po, pastora. Tama? Tama? Mahuyak ka! No? Sa akin inconvenient. Pero kung imo kasugdan, patingala ka sa iyo nga pag-pray, hindi naman tapos-tapos. No? Kaya man, hindi na siya kabalo pa ng puson. Sa kulpa. No? Pero gusto sa Diyos nga mutuman ta. Sometimes, ang pagtuman sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, hindi siya convenient para sa aton. Sometimes, sakit siya para sa aton.
Pero ang kanang sakit nga halat sa Ginoo, amo nang dako nga kalipay para sa Dios. Amen. Ang tuod ang offering kana nasakitan ka. Yes. Amen? Amo nang tuod nga offering kay sakit siya para sa imo. Pero pag hindi siya sakit sa imo, sakit sa imo pag surrender, kana offering na nga tuod kay Lord. No? Sakit sa imo ang iset aside anay ang mga butang. Iset aside yung mga priority man ni si Lord. Sakit na ba? Pero nalipay si Lord kung aton siya nga una. Meron ko sang na Lord. Paano daw naton mas mapalipay si Lord? Pakurati siya sa imo nga desisyon. Ano pakurati? Kanang masyak si Lord ba? No, masyak si Lord sa imo nga desisyon. Makurat siya ba? No, as in ang anak ko, no, layo-layo man tayo iya nga ulian, pero gauligid siya. No, as in, amo na lang kwarta pero gihatag na gid. Kalang masyak si Lord ba? No, sakit man tayo akong gatil, pero masimbagit ko. O sakit man tayo ang ulo, masimbagit ko. Nasyak sir, tungkol kayo nasyak si Lord. Ang panalangin masyak man. Diba? No, masyak si Lord, ay bubo tayo ng panalangin. Once galing nga anong kurat sa Bisaya, sa Ilonggo? Makibot, no? Pakibuta si Lord sa imo nga desisyon. Kaya kung makibot si Lord sa imo nga desisyon, dali na lang ang pag-abre sa tambuanan sa langit. Pagpiyasik na gani, Amen! Hallelujah! Pero pag surrender na gani, Amen. Okay, sakit man. Pero once nga makibot si Lord sa iyong mga desisyon, si Lord hindi siya dalong. He is a generous God. Hamali mo katapat, si Lord hindi dalong. Hindi siya dalong pareha sa aton. He is a generous God. I don't know nga ginapa-share ni Lord sa akin. May time nga, when God called me nga uli sa Sorala, hindi ko gusto. No? Kaya kabalugid ko sa mga responsibilidad. Tama? Sino rin tawag sa Ginoo? No, lagi may mag-email, no? No? Lord, hindi lang ako mag-email. Lord, na kayo ang anghel makabati. Tama? Actually, tanan ta gitawag ta ni Lord. No, wala lang ako gitawag ni Lord. Tanan ta gitawag ta sa Ginoo. Gitawag ta ni Lord sa atong mga marketplaces. No, different marketplaces. Gitawag ta sa Ginoo. Pero ang gusto ni Lord sa imo karon? Yes and amen. Di pag-isipa, Lord, paano ko nisugdan? Sugdi lang. But sa Word of God, si Lord ang gumpisahan daw sa Ginoo iya nga tapuson. Pero paano tapuson ni Lord kung wala kami magimpisahan? Ha? Kaya ang cool ba hindi hamak? Sa tanan nga butang, magdesisyon ka, Lord, mga lagad ko sa imo seryoso. Pag na-decide ka mga lagi kay Lord ka seryoso, may aras ang yawa sa palibot. Tanawon ta, be? Kung seryoso, magiging pagpangalagan, be? No, i-test. Testingan. Pero pag pakibot mo si Lord, miskan, uyog-uyog ka, kinkusok-kusok ka, kinpugaan ka, nagbarok-yapon ka, makahambakagid nga Lord, krasyagid ang tanan. Ang tuod nangalagad kay Lord, may ara sang struggle. So may struggle diri subong. Amen. So wala nag-imin, wala struggle. Pag si Lord, tuod lang ko nangalagad. Ang tuod ka nangalagad, may struggle. Kaya kung hindi ka nangalagad ka seryoso, wala ka sang struggle. That's why, ang imong lawas, struggle ba? Ang gusto sa unod, ang gusto ni Lord. Pero ang gusto lang gid ni Lord, palipayan siya. Obedience more than convenience. Matthew 4:17. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Repent. Sino rin makasasala taas ang kamay? Alam ta? For all have sinned and fall short for the glory of God. Kapag naman kasala siya sa kadlaw. 24/7. Tama? Pero
Pero ang grasya sa Ginoo, grabe. Repent of your sins and turn to God. Hinulsuli daw ang imong nga sala. Aware kita sa mga sala nga ginahimo naton. Kanang mga tago-tago nga sala, no-expose ka po na sa Ginoo. Ha? Wala daw sang aso nga makumkum. Tama? Kanang daw nga sala, magsungaw. Pero wala daw sang sala nga wala ipasaylo sa Ginoo. Amo lang ng kamaayo sa itong Ginoo. Kung mangayo kita sang kapatawaran kay Lord, iya kita pasayloon. Regardless, kagamay kadako sang aton nga sala. Anong gusto ni Lord? Repentant heart. Hambali mo katapad, repentant heart. Repentant heart. Kanang kasing-kasing nga magpaubos sa Ginoo. Prophetic warning, you cannot operate kingdom authority with a worldly mindset. Hindi kita makapamuhat, hindi kita maging part sa ministry sa Ginoo kung atong nga una-una kalibutan gapon. Lord, enjoy ko ng kalibutan. Lord, gusto ko pang kalibutan. Pero kung wala ka na na-enjoy sa kalibutan, gamiton ka na sa Ginoo. Maka-operate ka na. No? Kay mangaman, there is something in you. The power of the Lord, the Spirit of the Lord. Ang nag-govern daw sa aton, either the Spirit of God or the Spirit of the presence of the enemy. Pag ang bukang bibig mo gani si Lord, ibig sabihin, ang Spirit ni Lord ang nag-govern sa inyo. Pero ang bukang bibig ay natin panglibak, panghinaway, ay, gwapa siya na, pero tiko lang yung ilong. Damo ka may istorya sa iya. Damo ka makitaan nga mali. Damo sa mga butang ba nga hindi mo ikalipay. Ibig sabihin, di ang Spirit ni Lord ang nag-govern. Kaya ang fruit of the Holy Spirit, love, joy, Peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Amo ng Spirit na nag-govern sa Kristohan. Number 3, kingdom living manifest authority. Bali mo katapat, you have the authority. You have the authority. Luke 10:19. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Wow! Nagabi no? We have the authority. Nagihatag ni Lord. Di lang ganito anak sa Ginoo. That is our identity. But God has given us the authority. Basta word of God, decree a thing and it will be established. You have the authority to declare. May time nga, kaulan na lagi, naman ko, Lord, pugngigid ang ulan. Nakabalogid ka, Lord, na magmasakit ko. Pugngigid, Lord. No? You have the authority. Si Elijah, 7 years nga wala sang rain. Tama ba? Kag 7 years man nga, 7 days, I mean. 7 years? No? Elijah. Itong time, ipastop niya ang rain. Kag ipabukbo niya man ang rain. Grabe nga authority. No? Hambalin mo katapad, you have the authority. Ang authority sa aton nga ancestor, ang manang may authority man kita subok. Because we have the same spirit. Kung na-experience nila ang mga milagro ng mga butang tungkol sa authority nga gihatag ni Lord, then ma-experience pa nato ng mga milagro ng mga butang. Because we have the authority na gihatag sa Ginoo. Kingdom citizens, pray with authority. May aya sa mga authoritative prayer. For example, the ulan, Lord, kinakuman ko Lord ng langit, hindi magbukbuk ang ulan. 3.5 years nga rain. Nga wala sa rain, gikuman niya, di ba? No? So 3.5 years, sabi, no? No? We have the authoritative prayer. Ano siya authoritative prayer? For example, Lord, kinakuman ko ang kwarta, mag-abot sa mga panimalay. Iyan ba lang, Andres? Door 1, basi kung ano lang ba, Lord, ginakuman ko ang kwarta nga mag-abot sa amon nga barangay, Libertad. Ano ka ba si Lord? Be specific. Tama? Lord, sa balay nga green, Lord, sa Ignoro Residence, Lord, dapat be specific. Tama? Be specific. Ang
atong nga speaker nga si si Pastora Joan, ang iba kita na kay Pastora Joan, tama ba? No, tong from Hong Kong, Pastora Joan, no, from Surala. No? One time, nag-prayer sila. Specific prayer. With authority. I-command niya ang kwarta mag-abot sa ilang iglesia. Ang address, kung diin nga address, ano din nga address yang? Sergio Morales, Ignoro Residence to come sa mga katawhan sa Ginoo. I-command niya. And amazing ang itabo. Pila lang ka, after prayer nila, may nagpadala sa kwarta. Grabe no? Mga bakit ang Lord, tungkod kaya na? Yes, it's true. We can command the money of the unbelievers, the wealth of the unbelievers, Lord, i-transfer sa mga believers. Ara na sa word ni Lord. Amen? Ano kulang sa aton? Authority at pagtuo. Nag-command kita nga, Lord, kinadeclare ko, Lord, nga ang kwarto sa mga unbelievers, mag-transfer sa mga believers, Lord. Pero sa aton na, tuwad kaya ito, Lord? Gadwa-dwa ba? Tuwad kaya, Lord? No, nagyapon. Faith, without faith, it is impossible to please God. So gusto ni Lord nga kung mag-ampo man ta upod ang pagtuo. Speak with power. Live with confidence in Christ. Lord, kaya ko ni. Tungkod kay hindi ko kaya, Lord. Na ako lang, kaya ko ni. Tungkod kay upod na ka. No? Our confidence is in the Lord. Amen? No? Sa mga promotion ng mga tabo, Lord, kaya ko ni. Because I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Amen. No? Sa mga struggle nato, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? No? Si Lord ang mag-enable sa atin. When God elevated you, kung elevate ka na sa Ginoo, God will capacitate you. I-capacitate ka sa Ginoo. Authority flows from alignment, not position. No? So kung align kita, no, magkinabuhi kita nga magtarong, and when we pray, sa Word of God, ang mga anghel, no, magpalak sila, maglakad sa langit, ang ilang ay panaog ang imo nga mga pag-am. That's why we need to put our prayers sa likod sa aton na tayo suffering. Amen? No? Be specific. Ama, Lord, gusto ko sang balay. Ano nga balay? Lord, gusto ko sang lupa. Ano nga lupa? Ano kadako? Pero kadako sa kaang? No? Kaya sa tagaan ka, sis, may ko di sang pat nga may lupa. No? Mama ka, Lord, gabi, Lord, lupa, matuod, pero sa kaang man. Wala ka man ng specific. 100 square meter, Lord. Tama? Be specific. No? Be specific. Lord, gusto ko sang sapatos, Lord. No? Ano nga size? Kaya tagal na sa ukay-ukay, nakakik ka. Ang dahil mo katapat, be specific. Amen? Be specific. No? Because there is power in prayer. The prophetic declaration, when you live under God's authority, nothing can illegally rule over you unless ikaw ang mag-allow. No, unless pasudlon mo. Dahil may ara sa katungkod ang yawa ang magsunod sa kinabuhi mo. Pero pag hindi mo ganyan magpasudlon ang buhat sa enemy, then basta na siya. Number 4, kingdom living produces supernatural provision. Wow, siguro sa provision. Winay ha? Amen. Siguro sa provision! Amen! I receive it in Jesus' name. No? God wants us provision. The Word of God says, John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. But I came to have abundant life. So gusto ni Lord na mahimo kang abundant. Gusto sa Diyos na ma-experience natin ang abundant diri sa kalibutan. Di ba, sa Word of God kanina, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero gusto lang ni Lord, alignment first. If you want provision, align. Gusto ka sa abundance, align. Gusto ka sa kinabuhi nga success, align. Amen? Gusto ka sa faithful nga mabana, align. Faithful nga pangasawa, align. Dapat maging faithful ka muna. Sa tayong mga girls, huwag kang humanap ng faithful husband kung hindi ka faithful.
Sa mga boys, no? Hindi ka makita sa faithful nga babae kung ikaw hindi ka man faithful. Alignment. No? And it will follow. Matthew 6, verse 10. Aton nga basahon sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. May your will be done may your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Number 3, ang gingharian sa Ginoo maabot diri sa yuta. Kung ano ang nagahitabo sa langit, ang man ang nagahitabo diri sa yuta. Ano ang distinction sa mga Israelites kag non-Israelites? Ang pagpanalangin ni Lord, grabe-grabe sa ila. So ano ang distinction ni Lord sa karon nga generation sa anak sa Dios kag hindi anak sa Dios? Grabe ang pabor sa mga anak sa Dios. Makahambal kita nga grabe ka pigado subong? Amen. Grabe ang crisis subong? Pero siksik, liglig, kaya punta. At umaapaw. Amen? Because there is distinction. Ara din ang pabor sa mga anak sa Ginoo. Provision follows obedience. Favor follows righteousness. Supply follows purpose. Kung gusto ka sang favor, then pag kinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Hindi lang tubangan sa tao, nga tubangan ni Lord. Kaya kung wala ang tao, matarong gyapon ka. Biskan wala sang tao nga makakita. Prophetic word. This is a season of kingdom addition. Not by striving, but by alignment. No, si Rodrigo gusto sang addition. Addition nga income. No? Addition nga kwarta. Tama? Ang word of God, align. Align. Number 5. Kingdom living reveals God's glory. Ang himaya sa Diyos. Ang ating nabasahon in Matthew 5:16. 1, 2, 3, go! In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Wow! Let your good deeds shine out for all to see. Para daw mapasitunggan nila ang Ginoo. Hindi kayo makabasa, Kristohanon, galing na siya. Doon sa iyo, ginahin mo, hindi mo siya Kristohanon. Doon, mas Kristohanon pa man ang wala gasimba. No, basta word of God, let your good deeds shine out for all to see. Maayong liwanag. Ang sitwasyon hindi man maayo, pero maayo ang Ginoo. Tungkol kay maayo ang Ginoo, dapat gyapon kita maghimo sang maayo. No? Kagahapon may mga revelation si Lord sa akon. Habang nag-prayer kayo, nag-visit man sila, so during sa prayer, klaro din sa ako ng word ni Lord. Remember, Judas Iscariote, tama? Ang nagbetray kay Jesus. Grabe gyapon ang pagsalig ni Lord sa iya. Even sang time na nakabalo si Jesus, na si Judas Iscariote makasasala. Ano ang sala ni Judas Iscariote? Gahaman siya sa kwarta. Pero si Judas Iscariote, siya gyapon ang gihimo ang treasurer ni Jesus. Gusto ko nga mabatian niyo ni tanan. Si Judas Iscariote, gahaman siya sa kwarta. Pero sa time na gitawag ni Jesus, si Judas Iscariote, gihimo siya nga treasurer. Regardless sa iya nga past. Tama? Kaya naglaom si Jesus nga mabago si Judas Iscariote. Ang amo man ang paglaom ni Lord sa aton, subong, nga kita mabago man. Actually, damo pa sa mga butang nga dapat baguhon sa aton nga kinabuhi. Do you agree with me? Amen. Pero nagatuo si Lord, nagalaom si Lord. Nga mabago pa ta. Nga habang nagka-pray na kahibigid ka, bako Lord, ikaw gid ang magdil. Kaya palangga mo man siya, Lord, kaysa mas palangga mo siya, Lord, kaysa palangga ko siya, then ikaw ang magdil. Ano ba, Lord? I will deal that person. Tungod kay ara kita sa grasya. Nung sampang buhit pa kita, damo kita sa mga kamalian, pero tungod kay ara kita sa grasya. Every time mag-ask ta forgiveness kay Lord, pasayloon ta. But true repentance is change in mind, change in heart, and change in
action. We need to change our actions. Ilang kayo balik-balik na lang ta? No? Kanang marag silang plaka ba? Nakabalo ka na mali, imuon magyapon. No? It's up to us. Pero pagpalangga ka ni Lord, disiplinahon ka din sa Ginoo. Handa ba ta disiplinahon ni Lord? Ready ba ta? Yes, because God loves us. Kingdom living makes Christ visible through your life. Makitaan si Lord. Mahambal lang nga lang, na-bless wala kami sa imong kinabuhi. Naman naghambal mga tao nga na-bless ko sa imong kinabuhi. Manigpasalamat ba sa aton? No, or basik kita ang hinungdan. Na wala sa nalipay sa kinabuhi. Turns ordinary believers into living testimony. Nambali imong katapad ang imong testing, mahimo nga testimony. May mga testimony. Tanaw sa mata. No? Releases God's glory in homes, workplaces, and communities. No, dira makita ang himaya sa Dios kung kita manginabuhi nga na-align sa iya. Pero hindi magdanag ang himaya sa Ginoo kung ang aton nga kagustuhan ng matuwa. The glory of God. Makitaan, madayag. Prophetic shift, God is raising kingdom carriers, not just church attenders. Sakit-sakit na? No? Hindi lang kayo damo ta. Ako lang kaluwasan, di pa damo-damo. It's not about the quantity, but the quality. No? So gusto ni Lord na mahimo kitang carriers. No, that's why may ara si Lord goal sa aton this year. One soul for Jesus. Isa ka kalag para kay Jesus. Kung anak mo, wala pa nakakilala kay Lord, then siya. Kung yung mga tatay, wala pa kilala kay Lord, then siya. Kung utod mo, wala pa nakakilala kay Lord, then siya. Then paano sa mabot sa tilan sa Ginoo? Pray. Pray. Ask the Lord for the strategy. Lord, paano kaya ko makashare, Lord? Lord, paano kaya, Lord, nga maabot siya sa imong nga tilan? Nakapamalandong na bata kung paano? Then istoryahin siya. I-invite siya. Lutoa sa pag-ampo. Ang magiging na-learn ko, lutoa sa pag-ampo. Tungkol kay ang tanay may ara sang season. Amen? No, damo sa mga dreams, no? Damo sa mga damgo nga may mga damo sa mga young professional nga maabot, no? Damo sa mga young people nga maabot, no? May ara sang damgo nga ang aton nga simbahan do bare siya sa isa ka gym. Wow! No? Pero sa una mo, Lord, may tabo kaya na, Lord. Di ba? Ito imposible man. May mo may imposible sa Ginoo? Wala. Kung ang tanan nga imposible, posible kay Lord. Right now, we have this prophetic declaration. Ginahangyo ko ang tanan sa pagtindog. Atong nga itaas sa aton nga tuo nga kamot, at aton nga ibutang sa aton nga kasing-kasing. Now, as we declare this, i-deklara siya with conviction and power. Now, 1, 2, 3, go! I am a citizen of God's kingdom. Amen. I live under heaven's government. Amen. I walk in righteousness, peace, and joy. Amen. I carry kingdom authority. Amen. I manifest heaven on earth. Amen. This is my season of kingdom living. Amen. Last, this is not the time to live casually. Amen. Ginahangyo ko ang tanan sa pagpiyong. No, let's pray.